Akala ko, simpleng kate lang, ganon-ganon. Tapos mga sumunod na araw, namumula siya. Then nangangati rin talaga. Hanggang sa pumunta na ako ng China, and dun sa China, pagpunta ko, bigla siyang namaga. Namula, umumbok yung areola, as in magang-maga, matigas. Hanggang sa nahihirapan na akong matulog. Kasi pag natatamaan siya, sumasakit. So, meron pong isang TikTok content creator na kung saan nag-share siya ng kanyang journey na kung saan nagsuot daw siya ng nipple tape and dahil daw doon ay nagkaroon siya ng nana sa kanyang dibdib. Sabi dito, awareness lang po sa lahat. Ingat-ingat po sa mga bagay na ginagamit nyo. Panoorin natin yung video. Hi guys! Ayan, gusto ko lang magbigay sa inyo ng awareness base sa na-experience ko sa paggamit ng nipple tape. Okay, so si Ma'am One and Only Pabi. So, siya ay merong 1.3 million followers sa TikTok. And of course, thank you very much, Ma'am Pabi, for sharing your story. According to her, nagkaroon daw sila ng concert. After nun, after niya gumamit ng nipple tape, nagkaroon ng pangate dun sa may bandang areola o yung paligid ng nipples. Akala ko, simpleng kate lang, ganon-ganon. Tapos mga sumunod na araw, namumula siya. Then nangangati rin talaga. Sa akin, siguro, kati-kati lang yan, mawawala din yan, ganon. Okay, so yung mga simple pong pangate, lalo na sa mga area na sensitive. So, mahalaga po na check din natin yung itsura. Kung meron bang paumula, kung meron bang pagbabago dun sa texture ng balat, tsaka ng nipples mismo. And of course, very important kung merong discharge. So, may iba't iba pong discharge. Ang mga kababaihan, pwedeng clear, pwedeng medyo may kulay dilaw or green, or pwede rin namang madugo. Pag medyo madugo, tapos walang kirot, tapos sa isang parte lang ng dibdib, medyo alarming na yan, lalo na sa merong edad at sa may mga history ng cancer. So, dapat pinapacheck po agad yan. And dyan napapasok yung kahalaga ng self-breast examination. Umumbok yung areola. Hanggang sa nahihirapan na akong matulog. Kasi pag natatamaan siya, sumasakit. And kapag nag-shoot kami doon sa China, yung suot ko kasi is dress. So, natatamaan siya kahit hindi ako, hindi kasi ako nagbabara na noon nung nasa China ako. Medyo may tenderness na po, no? Pag sinabing tenderness, yun nga, pag natatamaan ng onte, sobrang sakit. So, yung mga pinakitang sintomas ni ma'am, pwedeng meron na siyang tinatawag nating mastitis. Pag sinabing mastitis, merong inflammation. Di ba? Pag word na itis, inflammation. And yung mast na word, ibig sabihin sa dibdib or sa breast part ng babae. Yung naramdaman niya, medyo masakit. Yan yung tinatawag nating tenderness. Tapos merong pamumula and pamamaga. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng swelling. Dumadami yung blood flow doon and posible na nagkakaroon na ng area of inflammation doon sa loob ng breast. So, ito po yung normal na mammogram ng isang babae. Usually, pinaparequest yan sa atin kapag nagkakaroon tayo ng discharge, meron tayong nakakapang bukol, o kaya naman kapag 40 years old yung babae, kahit wala siya nararamdaman. So, ito po yung top view. Nakatingin po kayo sa taas na parte ng dibdib, tapos pababa. So, kita natin yung shape, medyo rounded. Tapos, kita natin itong mga puti-puti na to na parang kidlat. Sabihin ko na lang kidlat na mga maputi. Normal breast tissue po yan. Wala namang mga bukol. Very clear. Normal ang appearance. Tapos, ito yung kaliwa. Ayun, left. LCC. Left. So, yung mga kidlat-kidlat na yan, normal po yan. Yan po yung mga breast tissue, mga ducts. Ito, RMLO, medyo side view naman to. So, kita natin dito yung parte ng kilikili, tsaka yung muscle sa dibdib. Yan yun. So, kapag may nakita tayo ditong mga bukol, yan, magsususpetsa na tayo, baka merong cyst, baka merong breast cancer, or baka merong kung ano mang bukol ang meron sa babae. Kitang-kita po yan sa mammogram. Then, ito naman po yung normal na ultrasound. Usually, magkasundo yan, or magkasunod yan ginagawa, diba? Breast ultrasound, tsaka mammogram. So, minsan kapag may nakita sa breast ultrasound, pinapamammogram para mas ma-identify kung ano yung nakita. So, ito, normal breast tissue din po yan. Parang gulo-gulo lang, pero normal po yan. Wala pong dapat ikabahala dyan. Ito, ribs. Yan. Ribs po yan. Ito, ribs din yan. Yung mga buto. Kasi ito po yung balat. Ito yung balat sa unahan. Kasi ito yung laman ng breast. Yan. Tapos dito na yung buto. Ito naman po ang view nito galing sa balat. Ito yung balat. And then, pababa ng pababa hanggang sa may ribs. Nabukasan, nagpa-check up ako. Then, nung pina-check ko sa doktor, sabi, parang ang laki na nga ng maga na dapat pina-check ko na noon pa. Hindi ko alam kung ilang days yung nakalipas simula nung una niyang naramdaman nung nag-concert si ma'am. Nag-ibang bansa siya and then nag-Philippines. So, medyo matagal na araw siguro yung lumipas. Kaya sabi rin nung doktor niya na medyo, kumbaga, dumami na yung pamamaga. Kasi kung maaga mahuhuli yung tinatawag nating mastitis, pwede pa po yan madaan sa antibiotics, yung iniinom lang. Pero kapag nag-progress na, naiwan, pwede po kasi maipon yung mga nana sa loob ng dibdib and pwede magkaroon ng tinatawag na abscess. So, kanina nabanggit natin yung importance ng self
breast examination. So, Dok, para saan ba yan? Kailangan ba talaga yan? Tandaan natin na yung number 1 rule para sa kahit anumang cancer is yung early detection. Pag mas maaga natin na-detect, mas okay yung prognosis ng pasyente or yung kakalabasan ng treatment niya kung magkaroon man siya ng cancer. So, para maagang ma-detect, dapat tayo ay proactive or talagang inaalam natin yung sarili nating katawan. Lalo na yung sa dibdib ng mga kababayan. Kasi nagdadaan po yan sa iba't ibang hormonal changes eh. Kung anumang pagbabago, kung may nakapakang bukol, pwede agad ma-report sa iyong doktor. So, ito po ay dapat ginagawa at least once a month and after dapat ng inyong menstruation. So, Dok, paano ba kinakapa ang aming dibdib? Ano yung proper way? So, wala naman po talagang standard way, no? Pinaka mahalaga lang is maging familiar nga tayo sa itsura or sa appearance ng ating dibdib. So, according sa National Breast Foundation, nag-recommend sila ng 3 ways para ma-check yung breast ng babae. So, una, habang naliligo. So, habang naliligo, itataas po yung, unahin natin yung kanang kamay. So, yan, lagay sa ulo para ma-expose mabuti yung breast tissue. Tapos, kakapain lang po, simula kilikili, yan, kapa lang po, na medyo madiin, di naman sobrang diin na masasaktan ka. Pero, alam mo yung kinakapa nyo po yung pinakalaman talaga. And paikot. Yan. Paikot. Wala namang specific pattern. Basta kumbaga, madaanan nyo po lahat ng inyong dibdib. So, pwedeng galing dito sa kilikili. Tapos ganyan. Hanggang palapit ng palapit sa nipples. So, mahalaga na maging conscious tayo kung meron bang bukol, kung merong masakit, kung merong nakakapa na meron sa kanan pero wala sa kaliwa, and kung ano mang pagbabago sa appearance, sa balat. Pangalawa, sabi rin dito, pwedeng sa harap ng salamin. Nasa gilid, dalawang gilid lang yung kamay mo. Nakaganyan lang. So, ito naman important para malaman yung appearance naman. Hindi naman sa pagkapato. Yung appearance lang nung inyong dibdib. So, kapag sa harap po ng salamin, pansinin nyo kung merong discharge, kung merong pagbabago sa kulay ng nipples, or kung merong tinatawag nating skin dimpling. So, ganyan po yung itsura niyan. And pangatlo nilang nire-recommend is kapag nakahiga. So, kapag nakahiga naman, parang nasa shower, ilalagay yung kamay sa likod ng ulo, and then maglalagay din ng pillow sa likod ng balikat para ma-expose talaga. So, dito, ganun din, kapapo sa kilikili, tapos talaga pong sasalatin natin yung buong dibdib. Pwede nyo rin pong medyo pisilin yung nipples para ma-demonstrate kung merong mang lalabas na discharge. So, konting pisil. Pag wala namang discharge, very good po. Magana nga, nagnana na sa loob. Tapos nung sinek ni Doc, sabi niya, kailangan na daw yon i-operahan, buksan, hiwain para lumabas yung nana. So, ang ginawa po kay ma'am, since meron na siyang tinatawag na abscess, ay kailangan pong i-drain. Kailangan tanggalin po yung mga namuong nana sa loob ng dibdib. So, hihiwain po talaga yan tapos hahatakin lahat ng nana na namuo sa loob ng dibdib niya. So, nung araw din na yun, hiniwa ni Doc, tinanggalan ng nana, ang lalim na daw ng nana, sabi niyang ganyan. Kung daw hindi pa tinanggal yun, Pwede kumalat. baka mas lalong lumala yung infection and mas lalong kumalat yung nana. Kasi hindi siya tinahe, open wound lang siya. So, ito po ang itsura ng tinatawag nating breast abscess sa ultrasound. So, ang patient po na to ay 25 years old female. Breastfeeding mother siya and meron daw siyang pamamaga ng kanyang dibdib for 10 days. So, ito pong medyo maitim. Wala po yan kanina, di ba, sa normal na breast. So, ito yung normal na breast and ito po yung breast abscess. So, may maitim. Ang itim po sa ultrasound, tubig or any medyo liquid. Basta hindi solid. Medyo liquid ang consistency. And since ang nana ay medyo liquid, medyo malapot-lapot, mangingitim po yan sa ultrasound. Yan. Sobrang dami. Ito, balat po itong taas, tsaka taba. So, after nung balat tsaka taba, sinundot yan ng onte. Tagas na po agad yung dugo dyan, tsaka nana. Abscess po yan lahat. Nana po yan lahat. Yan, nana. Dami. Puro itim, no? Lahat po ng itim, nana. And also, according to this patient, na-drain or yung nahatak na nana sa kanya ay 1 liter. 1 litro po. Napakarami. So, kung napapansin po ninyo, ang history ng pasyente na to, nagbe-breastfeed. So, nagpapasuso ng kanyang anak. Actually, isa po yun sa mga risk factors ng tinatawag nating mastitis. And kapag nagkaroon ka na ng mastitis, kapag hindi nakapag-treat agad, pwede mamuo yung nana, pwede maging abscess. Doc, bakit po risk factor ang pagpapasuso? Kasi po kapag nagbe-breastfeed ang mga kababaihan, nagkakaroon po syempre ng discharge, yung gatas. And very active yung gland nila. And since very active yung gland, mas may prone na magkaroon ng pagbabara dun sa mga tubo or sa mga daluyan ng gatas palabas dun sa nipple. So pag nagkaroon ng pagbabara dun, may ipon po yung gatas. And kung nagkataon na merong maliit na hiwa or merong crack dun sa nipple, pwede pumasok yung bacteria and pwede magkaroon
ng pamamaga. Pwede dumami yung bacteria doon. So, ito po yung sinasabi ko sa inyong mga glands. Yan. Very active po yan kapag nagbe-breastfeed ang isang babae. Pag nagbubuntis, di ba, medyo lumalaki. So, since nagre-ready na siya para mag-sustain ng nourishment kay baby. So, very active. Ang daming milk na napoproduce. Tapos, ito po yung mga ducts. Ito po yung daluyan ng gatas. And, pwede po magkaroon ng pagbabara. Tapos, kapag nagkataon na nagkaroon ng pagbabara, naipon po yung mga liquid dyan. Tapos, pinasukan ng bacteria. Sabihin natin merong mga hiwa or cracks na maliliit. Or, baka naman, sa ibang patients po, yung nagkakaroon ng piercing sa nipple area, risk factor din po yun. Kasi merong tusok may hiwa. Pwede po pumasok yung bacteria sa loob, pwede mag-multiply, and doon na po magkakaroon ng napakaraming nana. Yan, para lang maging aware kayo, yung mga nanonood dito, for sure magtatanong kayo kung saan ko nabili. Basta kilalang brand ito guys, for sure nakabili na rin kayo sa brand na to. And yung logo niya is kulay red. Yan lang guys. Kulay red logo ng nipple tape. Ano kaya yon? So yan, nag-search po ako ng kulay red na nipple tape na local brand. And ito po yung lumabas. Search nyo lang po kung yan ba yun. So, Doc, posible ba talaga na yung nipple tape yung nagsanhi ng pagkakaroon niya ng nana sa breast? Tanda natin na ang pinagmulan talaga nung nana niya, nung abscess, yung tinatawag nating mastitis. Doon nagsimula sa simpleng pamamagalang. And ang pinaka-cause or yung direktang nagsanhi nun ay yung mga bakteryang pumasok sa nipples ng pasyente. Pero, isa po sa mga risk factors ng pagkakaroon ng mastitis ay yung pagsusuot ng masisikip na undergarments or bra. Ngayon, kung napasikip, medyo talagang uncomfortable and talagang yung tipong ipit na ipit, yung dibdib ni madam habang sinuot niya yung nipple tape, posible po na maging risk factor yun. Dito na po papasok yung kahalagahan ng tamang pagsusuot ng mga undergarments, ng bra, or kung anumang nipple tape. Of course, kung sobrang sikip talaga, talagang hindi po komportable yun and pwede siya mag-cause ng pamamaga. Kahit anumang bra yan, kahit anumang nipple tape yan, kahit nga medyo masikip lang na damit ng kababaihan. Kunyari, medyo masikip yung suot ng babae na undergarment. Tapos siya pa ay breastfeeding. Tapos sabihin natin na ninigarilyo, merong diabetes. Tapos kapag nagpapasuso siya sa isang suso lang, doon lang, one-sided lang, hindi siya lumilipat. Yun po ang mga pinagsama-samang risk factors ng pagkakaroon ng mastitis. Of course, andyan din yung factors ng hygiene. Baka naman sobrang tagal na nakakabit, hindi napapalitan, more than 24 hours na nakakabit. O kaya naman, yun nga, sinasabi ko sa sukat. Baka yung nilalagay ay medyo mas masikip kumpara dun sa actual na sukat ng dibdib. So, ito, according dun sa comments ng video, meron silang sinabi, normal lang ba na nangangati ako sa Hiraya Filipina? Hindi ko lang kung ito ba yung brand, pero ito yung tinatag nila. Same po, namamaga po ba sa inyo? Sa akin din, nangati na at sobrang naging flaky yung areola ko and side ng boobs. Nagpa-check ako sa derma, binigyan siya ng meds and cream, tapos binawalan na siya. Remember, di naman para sa lahat yung paglalagay ng nipple tape kasi baka yung iba merong allergies dun sa component na material na ginamit ng mga nipple tape. So maganda pa rin kung merong mga pangangate, kung merong mga pamamaga, huwag napapatagalin para mapacheck agad sa doktor, hindi na magkaroon ng nana. And of course, very important, papasok din dito yung kahalagaan ng paggawa ng patch testing. Na-mention na rin natin to sa other previous videos natin, yung tungkol sa skincare na medyo nagkaroon siya ng reaction sa mukha niya. So baka hindi nakapag-patch test. So kahit sa mga nipple tape, of course, ina-applyan sa balat, baka meron kang allergies, i-patch test mo muna. So pwede ka maglagay muna ng onte na maliit na parte lang, tapos iwan mo doon, i-tape mo doon, iwan mo for 24 hours, observe mo kung merong mga allergic reaction. Pag wala, okay yun. Pag nagkaroon, ibig sabihin hindi ka pwede sa materials ng tape na yun. Doc, paano makaiwas sa mastitis at sa pagkakaroon ng breast abscess? Of course, very important yung self-breast examination. Gawin yan every month after ng inyong menstruation. Tungkol naman po sa pagpapa-breastfeed, wag po kayo matakot kasi baka natatakot kayo kasi risk factor yung pagpapasuso. So, may proper way naman po. Of course, dapat gawin nating alternate. Wag sa isang side lang kasi kapag sa isang side, yun yung mas prone. So, para napapahinga po yung ating mga dibdib. Also, damihan din yung pag-inom ng tubig. And kung merong mga sugat, kunyari nakagat ni baby, of course, ipapacheck po agad para mabigyan ng gamot. Umiwas po sa pagsuot ng mga masisikip na undergarments. Kung merong mga diabetes and kung merong mga maintenance, huwag po kakalimutan kasi kapag hindi po kontrolado ang diabetes, mas mataas din po ang risk factor for infection. Tigilan din po yung paninigarilyo at pag-inom ng alak kasi nakakadagdag din po yan sa pagkakaroon ng mastitis.
Kung meron kayo ng comment down below kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. To Miss Pabi, thank you for sharing your story.